Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at tayo po ay nasa lesson 37 na ng ating dinidiscuss po ay hango sa Christian Holiness ni Pastor Noel A. Espinosa. Saglit lang po, tatanungin ko lang po. Brother Dan, meron po ba tayong... walang battery. Sige po, next slide po. So, ang ating pong scriptural basis ay matatagpuan sa Ephesians 4, chapter 3. So, ipepresent po ng ating sa slide. Sige po, next, papindot na lang po. Yan. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So, alam po natin na ang isang iglesia, tulad nga po ng napag-aralan natin last Sunday, is comprised of people, the covenant people of God, na merong iba't ibang sabihin natin na state ng kanilang maturity sa faith. Merong weak, merong strong, may mga differences, at ang admonition po ng salita ng Diyos sa atin is to make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So, while we are diverse, meaning meron tayong pagkakaiba, we should be living harmoniously so that we keep po yung unity ng ating iglesia. No? Dahil alam po natin na lahat tayo ay may mga kahinaan, lahat tayo ay may mga pagkukulang, so ang kailangan po natin ay maging patient sa isang isa upang mapanatili natin yung kapayapaan at yung kaisahan. So, bago po tayo mag-proceed dito sa sins of the broken unity, mag-review po muna tayo nung nakaraan. Next slide po. So, sige po, sins in the Christian fellowship, yan po yung ating pinag-aralan nung isang linggo o Sunday before last Sunday. So sabi dito, fellowship is in the list of the early pillar mandates of the church. So ibig sabihin, ang isang church, isa sa mga mandato nito ay panatilihin yung fellowship. So napaka-importante nun. Ang sabi po sa Acts chapter 2, verse 42, sabi doon, they devoted themselves to the fellowship. So ibig sabihin, tayo po bilang mga tinubos ng Panginoon na sa kanyang body, nasa isang iglesia, we should be devoting ourselves to the fellowship, no? At yung fellowship po natin, it's not because we have the same interest, we have the same likes, dislikes, no? Hindi po yun. Yun po ay secular lang o sabihin natin parang hindi po tayo nagbi-meet dito upang makipag-socialize, kundi we have a common share in the salvation of Christ. So the reason we have fellowship is because we are gospel grounded, no? So yung gospel po, yun ang una, first and foremost, na nag-unite sa atin. So ito yung isang core, sabihin natin core belief na ano ba ang gospel ng Panginoon, paano ba tayo naligtas, ano ba ang katotohanan ng Panginoon. So, hindi natin ito pwedeng i-compromise. So, kung tayo ay sabihin natin, ang iba sa atin ay may ibang gospel na ipinupursue, definitely po, hindi natin pwedeng i-push yung unity. Kasi, mas important po yung ating core belief na yung gospel, which is none other than Jesus Christ, yun po ang ating paniniwala. So, dun tayo nagkakaroon ng fellowship. So, at isa pong warning dito, sabi po dito, there are sins that affect against Christian fellowship and that tend to break it. So, may mga kasalanan po na sadly, hindi natin na masyadong napapansin, pero may mga kasalanan po na nagkakaroon siya ng epekto sa fellowship. At pag ito ay nag-root o nag-take effect, ito ay sumisira sa fellowship, which is
napakadelikado po. So sabi dito, sa next bullet point po, sins are not only personal, but corporate in their impact on church fellowship. So, ito pong mga kasalanan na ito na i-impact sa ating fellowship o nakaka-distract, sabihin natin, nagsusow ng division o sumisira sa fellowship, hindi lamang yung gumagawa noon, nagkakaroon siya ng kasalanan sa kanya personally, but meron itong corporate impact, no? So, ang ibig pong sabihin nito, yung mga sins na ito, hindi lamang ito sumisira, salamat po, sa individual, kundi pati yung corporate, meaning yung buong iglesia na naapektuhan niya. And yung mga kasalanan na yun, if not repented of and continue to break fellowship, are censurable. Ano po yung sabihin ng censurable? Siya ay church discipline. Dahil hindi po basta ang sirain, no, ang fellowship ng isang iglesia, hindi po ito maliit na kasalanan. Although, ito ay nag-uumpisa sa maliit na rason, no, na mamaya po madadaanan natin tulad ng sabihin natin, pagiging impatient natin sa isa't isa, na we quickly take offense, no, sa ibang actions ng ating kapatiran, and then suddenly kakalat yan, no, pag-uusapan. Yan yung mga isang example. So dapat po bantayan natin ito. So yung dito sa Christian Fellowship, nung last week po, alam natin na meron tayong pinag-usapan na dalawa, no? At alam ko po maraming naging discussion dito, especially sa liberty, no? Kung bawal ba ang uminom, bawal ba ang kumain ng dinuguan, bawal ba ang magpatato, no? So, yan yung mga sins, no? Extreme solitude, which is selfishness and pride. So, ito pong sins of extreme solitude, alam natin na masyado mong itinataas yung sarili mo, pinapakita mo na ikaw ay magaling, ikaw ay laging tama. At yan po yung sinabi sa Philippians chapter 2 verse 3 and following. May I request someone po to read yung Philippians chapter 2 verse 3 to 4? Opo. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the other. Okay, salamat po, Brother Mark. So, nakita po natin doon, do nothing from selfish ambition or vain glory. So, sinasabi doon na wag daw tayo pong gagawa kung ang motibo natin ay para lang sa ating pangsariling ambisyon. Yan po yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 3, or vain glory. Ibig sabihin, kung naghahanap tayo ng glory, kaya yun ang nagdadrive ng actions natin, wag daw po natin gawin yun. Ano yung pangontra doon? But with humility. Napaka-importante po talaga ng word na yun, no? Lagi po natin i-highlight yun. Yung humility, sabi sa sa verse 3 and 4, but with humility of mind regarding one another as more important than yourselves, not merely looking out for your own personal interest, but also for the interest of others. So yun po yung key, no? Upang lalo nating maiwasan yung mga sins sa Christian Fellowship, is humility talaga. You need to have that mindset po. We need to have that mindset na lagi tayong nasa humble posture, na lagi natin iniisip, hindi, mas magaling ka, mas yung sa akin ay lagi kong ibababa, no, yung sarili kong pananaw, lagi kong isasalang-alang na wag yun ang manaig. Kasi tayo po, no, sa totoo lang po, dito in any other churches, no,
sabi nga po nung isang comment sa komentaryong nabasa ko, isang theologian, sabi niya, most of the people in the church, they tend to fall into the sin of changing others, no? Ano po ibig sabihin nun? Na minsan tayo, we think that we are mature, and then we try to impose our maturity to those other people na iniisip natin, yung sa'yo, yung sa akin lang mas mainam, sa'yo hindi. So, ang nangyayari, nagkakaroon ka ngayon ng sin na nasisira mo yung fellowship kasi itinataas mo na yung sarili mo. So, yun yung sa solitude. And sa abuse liberty naman, so alam natin yung Christian liberty is one of the blessings of salvation. So, alam natin na hindi na tayo bounded by ceremonial law or Mosaic law. Ang tayo ay bounded, of course, by moral law, 10 Commandments. Pero meron tayong liberty as Christians, no? Na yan po yung nung preaching natin nung last Sunday afternoon na meron tayong liberty na pagdating sa mga things that are indifferent, no? Ano po ibig sabihin nun? As long as yung ating actions, yung ating preferences ay within the Word of God, and at the same time, the Bible is silent about it, and at the same time, it's not heretical, meaning yung ating ginagawa, yung ating preferences ay sabihin natin hindi nag-impact sa salvation ng kahit sino, malaya po tayong gawin nun. Only through in faith. And of course, only with the context of love. Kasi po, like for example, lagi natin pinag-usapan dito, and feel free po kung may questions kayo. Kunwari po, di ba, sabi natin, yung drinking of wine, no? Hindi natin pwedeng sabihin na bawal. Ngunit, kung merong isa sa atin, sa congregation natin, na siya ay yung kanyang conscience, no? Yung kanyang, sabihin natin, yung kanyang budhi, ay nabibigatan kasi marahil siya ay dating alcoholic, no? Tapos nakikita kanyang umiinom dahil pinapractice mo yung Christian liberty mo, pero siya, parang nasasaktan siya dahil napakatagal kong naging struggle yan bago ako naging mananampalataya. Kapatid, pwede ba o wag ka na munang uminom, lalo na kung nasa gathering tayo o alam mong nakikita kita. So, kahit may liberty ka, kailangan isalang-alang mo yung weaker brethren mo na siya ay na-stumble sa'yo, ititigil mo yun, no? I-give up mo yung liberty mo for the sake of love, no? So, yun po yung pambalanse doon. So, lagi tayong balanse sa ating pagtansya dyan. So, I hope clear po iyon, pero alam ko nga po maraming naging questions. Unfortunately, wala tayong masyadong time, pero siguro po later, kung may time pa na sa question and answer, sasagutin po natin yun. So, ayun po, wrong application sa ating sins in the Christian fellowship. Again, prohibition in the use of things indifferent. So, yung pagbabawal daw po ng things indifferent. Anong ulit po yung things indifferent? Yun yung mga non-essential. Yun yung mga hindi sabihin natin explicitly sinabi sa Bible at hindi core doctrine. Diba? Kunwari, sa ibang church po, no? For example, they heed to yung head coverings, no? Kasi binanggit po yun sa, if I'm not mistaken, Corinthians. So, may nagsabi doon, head coverings. So, kung yung, may nakita po tayong isang attender natin na babae na may head covering, hindi natin pwede siyang i-judge agad na, teka, na disrespectful yan, dapat hindi ka sabihin natin naka-head covering dito sa loob ng church. No po? Or kung di naman, o kung tayo naman ay pumunta sa kanila na sila ay nagpa-practice ng head covering at tayo ay hindi nag-head covering, no? So, hindi rin po pwede na tayo ay i-judge nila. So, yun po yung mga things indifferent kasi hindi naman po nag-pertain yun sa salvation. Eh. O kaya kunwari, tulad ko po, ako po ay kalbo. O sabihin, ay, sabi sa dapat long hair ka.
wag mong i-shave ang buhok mo ng sobrang iksi. Magiging legalistic po tayo. So, hindi po tayo nagpo-prohibit. And, again, yung consideration for voluntary restraint, holiness tilts liberty to self-denial for higher ends, no? Ibig sabihin po nun, yung ating Christian liberty, yung ating kalayaan sa mga bagay na pwede natin gawin bilang Kristiyano, ang pinaka pangbalanse po nun ay yung holiness. Kung ito ba ay, kunwari po, again, drinking, kung yan ba ay magpo-promote ng holiness o hindi, kailangan balansehin mo. Kung yan ba ay magpo-promote ng love. Kasi ang wrong application po niyan, for example, narinig natin, ay, sinabi ni Deacon Anthony nung 2 Sundays ago, okay lang palang uminom. Mag-schedule na ako ng inuman sa mga kabarkada ko. Brad, tayo? Every Thursday tayo, ha? Ang babansagan natin yung Thirsty Thursdays. Di ba? Yun po yung mga di ba? Yung mga... So, mali po yun, no? Hindi po ibig sabihin, it gives us a license to promote or to condone, no? So, laging titingnan natin yung motibo at yung motibo natin is holiness. So, yun nga po, sabihin natin, yung weakness of brethren's conscience, kung may na-stumble, i-give up natin yung liberty natin. And, slide. Yun po. So, yung religious and ethical context, again, kung may personal constraints ka, yung iba hindi kumakain ng baboy, vegetarian lang, vice versa. So, hindi ibig sabihin na kailangan lagi nating i-assert yung liberty natin. Kailangan maging conscious tayo at maging sensitive tayo sa iba. Kasi ultimately, we want holiness and the gospel to be propagated po, no? Hindi kasi, again, the kingdom of God is not of eating and drinking. No po? So, pupunta na po tayo sa sins of broken unity. So, napaka-importante po, again, yung unity ng ating church. Again, when we define unity, ito po ay covenantal. So, yan po yung keyword natin sa unity. Based on apostolic truth and grace of love, no? So, alam po yung ibig sabihin ng covenantal. So, alam po natin na ang Panginoon ay nakipagtipan sa atin before the foundation of the world. Yung triune God, God the Father, God the Son, God the Spirit, sila ay nagkaroon in their perfect love, binuo nila yung salvation plan, no? At itong mga tao na ililigtas nila ay through the church. So, tayo ay merong covenant sa ating Panginoon. Yun yung first and foremost, kaya ba't tayo nagkaroon ng unity, no? Sabi dito, is governed by covenant love as distinct from the emotional or sentimental. So, hindi po ang ibig sabihin lang po niyan ay yung unity natin, yan po ay ang basis niyan ay yung covenant love ng ating Panginoon. Ano nga po ang sabi sa John, no? We love Him because He first loved us. So since God first loved us, yun po, nagbigay siya ng covenant para tayo ay maging kaisa ng kanyang katawan, no? So, regardless kung anong nafe-feel mo about it, no, naging emotional or sentimental, hindi po yan yung basis ng unity. Kung ikaw ay isang Kristiyano at ikaw ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon, yun ay dapat makita mo na it's grounded on the gospel and of course, dahil sa gospel, yung covenant love ng ating Panginoon. And dito, unity is not the absolute standard in the church. No compromise of the truth. So, while unity is very essential, very important, hindi po yun yung absolute standard ng church natin. We can be united, pero united in wrong, di ba? In wrong teachings, no? So, kung ang truth ay nako-compromise, hindi po tayo pwedeng maging united doon. Hindi po, for the sake of unity,
ay i-compromise natin yung truth, no? So, kunwari po, may narinig tayo na teaching na tila tingin natin needs further clarification o sabihin natin mali, no? Hindi pwedeng for the sake of unity, parang papalagpasin ko na lang yun, di ba? Hindi po pwedeng gano'n, no? So, hindi pwede na for the sake na magkaroon tayo ng peace, magkaroon tayo ng sabihin natin ng fellowship, kahit alam natin sa salita ng Diyos mali yun, pero tinotolerate natin for the sake of unity, hindi po natin pwedeng gawin yun. At alam po natin ang nagiging, sabihin natin, alam natin yung effects o yung impact pag ginawa natin yun, no? Na eventually, the Lord will purify His church and siya mismo ang gagawa ng paraan para yung unity or compromising unity ay matanggal, no? So, there are degrees of vitality of truth as it pertains to salvation and holiness, no? So, merong mga iba't ibang degree ng katotohanan tungkol sa kaligtasan at kabanalan. Pero ang ibig sabihin lang po noon na yung truth ng salvation and holiness, maraming sinasabi ang salita ng Diyos tungkol dyan. So, kailangan po natin na bilang isang totoong iglesia, the marks of the true church is yung mga truth na ito, yung pure doctrine of the gospel is being preached, no? And yung administration ng mga sacraments na in-institute ni Christ, and especially church discipline, no? When punishing sin, yan po yung mga sabihin natin essential o yung mga ingredients ng unity. Again, pure doctrine of the gospel is being preached in the church. Church discipline is being practiced, and administration of the sacraments instituted by Christ. Diyan po tayo dapat maging united, no? So again, tingnan po natin ito, no, na pag tayo po, for example, no, ano yung isang sabihin natin sa tatlong sinabi ko na doctrine of the gospel, administration of the sacraments, and church discipline, alin doon yung sa tingin nyo na mostly nako-compromise because of unity? Or yung sabihin natin yung nagiging cause ng dissension o ng pagtatalo-talo or ng disagreements? Alam niyo po, sa totoo lang yung church discipline Kasi mabigat po talaga yung church discipline. Especially if yung dinisiplina or na-disiplina is someone we love, no? Someone we respect, someone very close to us. Pero, again, hindi po natin ma-achieve yung unity pag hindi natin in-exercise yung church discipline. Kasi po, yung church discipline is God's way of purifying His church. So kung tayo po ay nag-exercise ng church discipline, kailangan po united tayo doon. Ibig sabihin, while some of us may disagree, no? Some of us, kumbaga, sabihin natin nagbotohan sa church discipline at hindi naman sabihin natin 100% agreed. Pero ang sinabi, no, sa Matthew, no, sa ating church discipline na kung ano yung tinalian mo sa lupa ay tatalian din sa langit. So ibig sabihin, yung actions na ginawa ng church corporately, kung meron tayong sabihin natin in-exercise yung church discipline and the church as a quorum agreed na yes, kailangan natin disiplinahin yan. So, kailangan po maging united tayo even if we have disagreements, no? Kasi po, at the end of the day, alam po natin na nangyayari sa church, hindi naman po ito kapahintulutan ng tao lang Ang Panginoon po ang kumikilos dito, no? So, of course,
mamaya titingnan natin, babalansehin natin yan. Hindi tayo pwedeng, especially kung nasa leadership ka, hindi ka pwede palaging pag hindi mo, sabihin natin, hindi mo trip yung tao, disiplinahin ko yan, ayoko yan. Diba? Total, meron akong authority to discipline. Ako ang elder ng church, didisiplinahin ko yan. Ayoko yan, gusto ko matanggal sa church yan. Hindi po dapat ganun. So, again, church unity must orient to the marks of an authentic church. So, ano yung essential? Proclamation of the word. So, ang isang authentic church, isa sa mga marka niya ay nagpipreach ng pure, unadulterated word of God from the scripture. Ibig sabihin, hindi yung sa kanyang palagay lamang, hindi yung sa isang libro lamang na sinulat ng isang author, pero pinoproclaim yung true word of God and perpetuating ang isang marks of authentic church, nagpapatuloy yung church discipline and sacrament. So, yan po yung ating sinabi kanina. So, eto po, dito nag-uumpisa yung ano ba yung mga reason, no? Kung bakit nagkakaroon ng broken unity. Siyempre, none other than po, no? It's within the church, the people within the church. And alam po natin, in the church, there are leaders and there are members. So, tension between leaders and members can destroy unity. So, it goes both ways po, no? Na the leaders can be overly exercising his authority in the sense na it's out of bounds na within scripture, and then yung members naman not submitting o disrespecting naman yung mga elders, no? So lagi pong two sides of the same coin. Excuse lang po. So, sa leaders po, ay, nawala yung ating ano. Sa 3 John chapter 1 verse 9 to 10, ano po ang sinabi doon? Pwede pong may magbasa noong 3 John. Third John chapter 1 verse 9 to 10. Apo. Sabi ko dito, sumulat ako sa iglesia, subalit ikiniyang pansinin yung reference ng aking kapangyarihan. Ang mga aspect, siya ang kilalaning pinuno nito. Verse 10 po, ay ang pagpunta ko iyan, buukasin po ang lahat ng ginawa niya, at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya kasiyahan doon, ayaw nang tanggapin ang mga kapatiran na tumarating at dinahadlaman pa niya, at iniwala sa iglesia at mga nais tumanggap sa mga ito. Alam niyo po, napakatindi nitong si, ngayon ko lang po na, nang pinag-aaralan ko po ito, no, matindi itong si Diotrephes, eh. Nakita niyo po yung, kung nabasa po niyo, no, maganda po basahin niyo. Etong si Diotrephes ay, I believe, isang elder din sa church na ito na sinulatan ni John the Beloved. So, yung 3 John po, si John the Beloved po, o si Apostle John ang sumulat. Anong sabi dito? Ano po yung pagka-describe kay Diotrephes? Tingnan po natin kasi ito yung isang leader na nag-create po ng disunity o nag-break ng unity. Ano pong unang sinabi sa kanya ng verse 9? Sabi doon, ni Diotrephes, na nais maging paunahin sa kanila. Pwede po pakibasa sa English. Maganda po yung salin sa English, eh. I wrote to the church, Diotrephes, who loves to be first,
who loves to be first. Nakita niyo po yun? Pag ang isang leader po ay laging gusto siya yung number one, siya yung laging magaling, siya yung sabihin natin hindi tumatanggap ng paliwanag. Pagkasabihin mo na may katanungan ka o may paliwanag kang iba, lagi niyang iwa-one up, no? Alam niyo po yung pag-one up, no? Yung one up, yung laging siya yung mas magaling, no? Siya yung laging gusto na sa kanya lahat ng atensyon. Yun po, nagkakos yun ng division o nabibreak yung unity. Ano pa sinabi sa kanya? No? Ang tindi nito ni Diotrephes ano pa pang ginagawa niya sa verse 10? Ano pong sabi sa verse 10? At hindi pa siya ang sinasabi sa verse 10, una, nagsasalita siya ng masasamang salita laban sa mga apostol. So, nagbabadmouth siya. Ano po pong sinabi? Hindi pa daw nasiyahan, no? Hindi pa nasiyahan ng ito. Hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at hinahadlangan ang mga nagnanais tumanggap sa kanila at pinapalaya sila sa iglesia. No, ang tindi po nito, no? Totally authoritarian Authoritarian po. Ano po yung authoritarian? Parang kanya yung church. Kasi ang tindi po ano pong ginawa niya, tay? Ini-excommunicate niya Hindi kita gusto, excommunicate kita. Hindi niya tinatanggap, hindi niya wini-welcome. Kasi, again, ano ang number one reason niya? Sa verse 9, he wants to be first Sa tingin niyo po, tama po. Sa tingin niyo po, bakit kaya hindi niya tinatanggap? No? Kasi masasapawan siya. Ayun. Eksakto po, tay. Kasi he wants to be first Gusto niya lagi na siya number one. Kaya marahil, natetreten siya pagka merong sabihin natin maaaring mas magaling sa kanya o maaaring kung di naman mas magaling sa kanya kasing galing niya, no? So yan po yung authoritarian, yan ang isa sa mga nagpuproduce ng tension. Ano ba po? Lack of diligence in teaching ministry. So pakibasa po yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pagsikapan mo humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat kahiya, nagmagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Yun, sabi doon sa English, rightly dividing the word of truth, no? So, ang leader, no, isa sa mga fault sa kanyang teaching, no? Una, false teaching without the basis in scriptures, no? Yan yung number one. So, kung siya ay nagtuturo ng walang basehan sa scriptures, red flag po yan, no? Sa isang leader. Pangalawa, kung siya ay hindi naghahanda. So, napaka-importante po talaga sa mga, kahit hindi po leaders, kahit sa atin na mga lay members lang, sa amin po, o sa iba na nagli-lead ng tulad to, Sunday school, nagpipreach, nagli-lead ng prayer meeting. So, importante na meron kang diligence sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na yung salita ng Diyos, hindi mo lang siya, ano man magandang tabi, parang wishy-washy, yung parang inaano mo lang, binabaliwala mo lang yung salita ng Diyos. Hindi. Yung salita ng Diyos, lagi mong isipin, napaka-importante niyan. So, yung mga nagtuturo, especially, dapat maging very careful
at maging diligent sa pag-aaral upang maituro nila ng maayos, no? Kasi sa totoo lang po, while not everyone is sabihin natin on that level na very gifted, no? Kasi meron po talagang gifted sa mga pagtuturo, no? Pero hindi ibig sabihin na kung nakikita mo yung sarili mo hindi ka gifted, pero by the providence of God ininagay ka diyan para magturo. Hindi mo pwedeng sabihin na since hindi naman ako gifted, hindi ko na aayusin tong pagtuturo, bahala na. Hindi ako magpe-prepare, bahala na ang Panginoon pag nasa pulpit ako, siya nang magsalita. Hindi po, hindi. Kasi po, una sa lahat, hindi po natin na-handle ng maayos ang salita ng Diyos. Pangalawa, we're doing a disservice to the congregation because the congregation, again, alam natin kanina, ang primacy ng ating church ay teaching the Word of God. Ang ating worship po every Sunday is centered on the Word of God. So, kung yung nag-preach ng Word ay hindi yun yung same hindi niya binibigyan ng importance yun. So, yung mga nakikinig, they came here to be fed para kumain ng salita ng Diyos. So, kung wala silang nakain, di ba po, nakakalungkot yun di ba? Kahit tayo sa handaan, di ba? Kahit paano nag-expect tayo, kakain tayo. Kaya bukod sa inimbita tayo, although hindi yun ang primary reason kung ba tayo pumunta, dahil para lang kumain, pero ang point is, madi-disappoint siguro tayo kung sabihin natin na may handaan, pero walang handa, ano? So, the same within the church, kung ang mga leaders po or ang mga nagtuturo po ay walang diligence, no? At hindi pinapahalagan yung Word of God, then nagkukos po yun ng tension. And ito po, yung third bullet, tyranny over members' conduct, inviolability of individual conscience. Ibig sabihin, yung pagiging tyrannic mo, alam po yung tyranny, sino po nakakaalam ng tyranny? Yung pagiging parang malupit, no? Parang sabihin natin mabagsik, no? Over members' conduct. So, para makita po natin yung context, basahin po natin yung Philemon chapter 1, verse 14. So, basahin ko na lang po dito, no? Actually, maganda umpisa natin sa verse 10, Ito para makuha po natin yung anong ibig sabihin nito, no? Na yung leader, ginagawa niya to, masyado siyang mabagsik, na pati yung konsensya nung kapatid niya ay binaviolate niya. So, sabi sa verse 10, sa Philemon chapter 1, I appeal to you, my son, Onesimus, whom I fathered in my imprisonment. Verse 11, who previously was useless to you, but now is useful both to you and to me. Verse 12, I have sent him back to you in person, that is sending my very heart. So, kinakausap ni Paul, no? Nag-a-appeal siya kay Philemon na tanggapin ulit si Onesimus, no? Kasi nagkaroon sila, alam ko po na-preach ni Deacon Leo na si Onesimus, ano pong ginawa nito? Nagpasama ito slave to ni Philemon, tumakas, no? Tumakas. So, ngayon, nung siya ay, sabi natin, nagbago na, at siya ay ngayon, kumbaga, ini-endorse siya ni Paul kay Philemon, sabi dito, sa verse 13, whom I wanted to keep with me, so that in your behalf, he might be at my service in my imprisonment for the gospel. Pero, ito po yung verse 14. Sabi niya, gusto niya sanang i-keep si Onesimus. Kasi tinutulungan siya. Pero sabi sa verse 14, but I did not want to do anything without your consent. So yun po. Yun po yung, ang main point dito, sa third bullet, hindi porket leader ka,
babaliwalain mo na yung concern ng iba, yung consent ng iba. Kumbaga, sabihin natin, ano bang magandang example dito? Kunwari sa meeting, leadership meeting, pinapangunahan ng isang pastor. Sabihin niya na, next visitation, dun tayo sa bahay nyo, set mo na. Ang ka nang gagawa ng anong plano. Kung kailangan mag-absent ka. Alam mo yun, parang, wow. Hindi man lang, kapatid, sa next visitation, okay lang ba dun sa inyo? Okay lang ba? Hinihingi mo yung consent niya. Nagpapaalam ka sa kanya. Hindi mo masyadong ina-assert yung authority mo na, next, set na, sa inyo na, huwag ka nang tatanggi. Di ba? So, hindi po gano'n, no? So, ang point is, the teaching leader must be wise, authoritative in the sense na within boundaries, meaning, nandun yung boundary niya, and exemplary. Wala ka talagang masasabi sa kanya. Yan ang isang dapat na leader na siya ay grounded sa salita ng Diyos, alam niya yung authority niya galing lamang sa Panginoon, at hindi niya ina-abuse yun. Alam niyo po, sa totoo lang, ang isang leader ay napaka-prone, sa mga critic. Sa totoo lang po. Ako po, na-experience ko po mag-handle ng tao, and totoo po yun sa secular na mundo, na you cannot please everybody. Kung ang hawak mong tao ay 10, meron dyan 1, 2, na hindi ka talaga magugustuhan, hindi talaga laging sasang-ayon sa'yo. Pero as a leader po, we need to have that humility all the time. Alam niyo po, nakakalungkot, pagka kunwari, ang isang leader ay nasabihan na authoritative, kung ang response ng leader ay parang authoritative, kahit kailan hindi ako naging authoritative. Alam niyo po yun, yung parang wala man lang yung humility na, paano ba mo nasabi na authoritative ako? Meron ba akong nagawa? O kaya sasabihin mo na, kung naging authoritative man ako, patawarin niyo ako, mga kapatid. Yun po yung magandang marinig sa isang leader, na kung meron mang mga complaints sa kanya, kasi po ang leader, wala pong perfect na leader, meron pong laging pagkukulang yan. Pero ano ang sabi dun sa Titus pa rin, na he must not be quarrelsome. Kung may nag-uupo sa kanya, he must be gentle. Yun po ang qualities ng isang elder, isang leader. Hindi po pwede na kunwari, may isa kang member na sabihin natin nag-a-against sa'yo o merong criticism sa'yo, it's either excommunicate mo, church discipline mo, o papagalitan mo. Hindi, dapat hindi ka palaaway. Sabi doon sa Titus, hindi ka palaaway, dapat gentle ka. Yun po ang dapat na makita natin bilang leaders. Na dapat po ang isang leader is first and foremost a servant. Yun po yung dapat lagi nating ilagay, kung tayo man po ay eventually magiging leader o tayo ay nasa leadership position, lalo na sa iglesia na ito, dapat servant tayo, dapat lagi po tayong mapagkumbaba. Kasi kung hindi po tayo magiging mapagkumbaba, babagsak po again tayo sa pride and selfishness na magbe-break ng unity within the church. Kasi napakahirap po, mga kapatid, napakahirap na kung ang isang leader ay hindi open, sabihin natin, at hindi humble, ano po ang mangyayari kung meron siyang tension sa ilang members ng church? Hindi na po magiging profitable yung kanyang, sabihin natin, yung kanyang service Kasi, most often na not po ang mangyayari, mananaig yung kanyang emotions at yung kanyang preaching,
patatamaan niya yung mga hindi umaayon sa kanya. No? And worse, yun nga po yung sinabi ko kanina, hahanap pa siya ng paraan para ma-excommunicate. Napakadelikado po pag ang isang leader ay tyrannic at very prideful and selfish. So magpatuloy po tayo. Ito naman po, yung kabilang banda. Kanina, leader ang pinag-usapan natin. Hindi siya dapat authoritative, hindi siya authoritarian in the sense na outside of boundaries. Ito naman, mga members naman. Fourth with members sa 1 Thessalonians 5:12-13. Ano po ang sabi doon? Babasahin ko po. But we ask of you, brothers, that you know those who labor among you and lead you in the Lord and admonish you, that you regard them very highly. So very na, highly pa, no? In love because of their work. Live in peace with one another. So tayo naman po, no, bilang mga nagpapasakop sa isang iglesia, kailangan po meron po tayong respect and submission sa ating elder. No? Hindi hindi conditional in the sense na respeto ko yan kasi magaling magturo yan eh. O kaya magka-vibes kami. Close kami niya ni pastor kaya he deserves my respect. Hindi po. Ang sabi dito, we ask of you, brothers, that you know those who labor among you. Nagpapakahirap siya, ginagawa niya ang lahat para makapag-minister sa atin. And lead you in the Lord and admonish you, that you regard them very highly in love. No? So, failure of submission to teaching betrays being wise in one's conceit. Hebrews 13:17. Pwede po pakibasa yung Hebrews 13:17. Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that will be of no benefit to you. So, ang sinasabi po dito sa first bullet natin, pag di raw po tayo nagsasubmit, ang pinaparating po nating mensahe sa elder natin at sa mga kapatiran natin, tayo po yung mas magaling. Yun po yung sinasabing conceited tayo. Actually, sabi po sa Romans, no, chapter 12, verse 16, be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Laging humility po talaga eh. Tapos ang huli po doon, do not be wise in your own opinion. So pag hindi po tayo nagsasubmit, ang pinapakita natin, conceited tayo. Lagi natin sinasabi na ba't kita, alam niyo po, common talaga yan eh. Ba't kita susundin? Mas magaling pa ako sa iyo eh. Susundin kita. Yun po ang sinasabi dyan. Second bullet, lack of respect of authority betrays rebellion against Christ's gift. Pakibasa po yung Ephesians chapter 4 verse 1. 4 verses 11 po pala. Sorry, 11. Ephesians chapter 4 verse 11. Sino po ang gusto magbasa? Ayun, salamat po. Ang ibig sabihin lang po nun, sino daw po ang nagbigay? Si Christ. So, nagbigay siya ng gift sa iba bilang teachers, di ba? Bilang preachers. So, ibig sabihin, yung authority ng isang pastor, galing yan sa Panginoon. Sa kanyang gift. So, kung hindi natin nire-respeto yung authority,
nagre-rebelde tayo sa ibinigay ng Panginoon na gift sa Kanya. So again, rebellion against Christ Himself. So napakabigat po, no? Again, kailangan po tingnan natin ito palaging balanse, no? Na may mga leaders na over, meaning sila ay abusado, pero may mga members din po na hindi rumirespeto, no? Sana po wala sa atin, no, na nagkakaroon ng ganitong kasalanan na hindi tayo rumirespeto sa elders natin. Na nagkakaroon tayo ng pagtatangi, no? Kahit na lang hindi lang sa elder, kahit po sa ibang teachers, no? Alam po natin, maraming nagpipreach dito sa ating iglesia ngayon. Mga deacons, mga able men. So, hindi po pwede na magkaroon tayo ng sabihin natin ng favoritism. Ay, pag si Brother Adrian yung nagpipreach, ayoko na makinig dyan kasi mas gusto ko si ganito eh. Si brother ganito. Diba? Ay, di na ako aaten. Si ano pala yung magpipreach. Sa ibang church na lang ako makikinig. Alam niyo po, nakakalungkot, no, kung ganun po yung attitude natin, no? Na nagkaroon na tayo, wala na tayong respect sa authority. Wala na tayong respect sa sabihin natin sa and submission sa nilagay ng Panginoon. Especially kung covenant member ka ng church. Member ka ng church na ito. So, bakit mo pinapabayaan yung pagdalo mo? Dahil lang ayaw mong makita yung isang tao o yung isang nagpipreach. Ayaw kong makinig dyan, di ako atin ngayong Sunday na ito. Ay, hindi si ganito yung preacher, di na ako atin, no? So, isa pa po, withholding of generous support for ministerial needs. So, ito pa yung isa, no? Dahil, ayokong mag-tithes. Kasi, yung mga nasa iglesia naman na yan, wala naman. Hindi ko gusto yung turo nila. No? Again, mga kapatid, sana po wala pong ganyan sa atin, no? So, ano po yung point natin sa number 2? Ministerial authority within its bounds requires deference. Ang ibig sabihin po ng deference is respect, reverence, no, from members. So, ministerial authority within its bounds, no? So, ang isang elder daw po, kung siya ay nagpa-function within its bounds, meaning the scripture, kung siya ay faithfully pinapangalan ng salita ng Diyos, siya ay faithfully ina-administer ang mga alituntunin ng Panginoon, siya ay faithfully na nag-administer ng church discipline, tayo po bilang members are required, no, to show deference, meaning respect, reverence, support, no? Tayong mga members, kailangan po natin gawin iyon. Contradiction of deference is a stance of constant opposition to leadership. Ibig sabihin, kung lagi mong kinokontra yung pag-respect sa authority, sa elders, ito daw po ay isang tayo na lagi kang nag-uupo sa leadership. At pag nag-compromise ka naman, no, lagi mong kinikritik yung leadership, no, again, it's also a sin. No po? So, again, the sin of broken unity can be ay maaari pong makumit ng both leader and member. So, pag-ingatan po natin. Again, ano po yung sabihin natin na mag-guide sa atin para maiwasan yon? Number 1, Word of God. No po? And syempre, within the Word of God, matutunan natin yung humility. Yun po yung lagi natin gustong i-drive dito. So, point. Peace between leaders and members will advance the cause of the church. So, napaka-importante po, may peace and harmony ang miyembro
at yung leaders sa isang church. Kasi ano po mangyayari? Kung walang peace, paano po tayo magiging mabuting patotoo, no? Sa mundong ito, yung church natin, CRC. Paano po magbibigay ng kaluwalhatian yun kung mismo yung body ng CRC ay divided, no? At ipinapakita natin sa ibang tao. Sa tingin niyo po, anong sasabihin ng mga nakakita sa atin, mga visitors natin, or even the members? Di ba? Kung Sunday after Sunday, nagpipreach tayo dito tungkol sa Word of God, pero pagbaba sa pulpit, meron palang hindi pakipag-ugnayan sa isang miyembro. So, ano po ang magiging natin noon sa tayo na sa harapan ng Diyos? Ano po ang sabi, di ba, sa Matthew, kung di ako nagkakamali? Kung meron ka against sa kapatid mo, anong gagawin mo? Iwan mo muna yung paghahandog mo. Makipagkasundo ko sa kanya. Hindi mo sasabihin ganito. Kung may problema siya sa akin, paala na siya doon. Kasi kami ng Panginoon, okay na kami. Nagsorry na ako sa Panginoon yun po ba yung sinabi doon sa Matthew? Na sinabi ba ng Panginoon, as long as tayo, ayos tayo. Wala ka ng pakialam sa kapatid mo. Kung naiinis man yan sa'yo, may sama ng loob yan sa'yo, wag mo siyang pakilamanan. Hindi po yung sabi, iwanan mo muna yung paghahandog mo. And sa Philippians, no? If I'm not mistaken, sa chapter 4, yung last chapter, sino yung pinagkakasundo doon? Sintiki ba? Si Eulogia? O sabi ni Apostle Paul doon, I urge, no? Pinamamanhik niya na magkasundo sila. So, tayo dapat, sa church na ito, agents tayo ng reconciliation, hindi tayo agents ng division. No? Na kung aware tayo, merong hindi nagkakasundo sa loob ng iglesia natin, hindi tayo pwedeng mag-take ng sides. In the sense na, lalo natin i-further yung division. Ang kailangan natin gawin, di ba? Una, ipag-pray natin. No? Ipag-pray lang muna natin. Pangalawa, kung ikaw mismo yung involved, you need to deal with it personally. Hindi mo pwedeng may sama ka ng loob, ikukwento mo sa iba, alam mo, suma yung loob ko kay brother or sister ganito Kasi ganito yung sinabi sa pulpit Hindi po ganun. Sabi po dito, beware. No? Do not give venue to members using public forum to assail faithful leaders. So, kunwari po, no? I mean, example lang po to kasi ito lang po yung pumasok sa isip ko. Pero, hindi po ibig sabihin, ginagawa nyo ito, Kunwari po, ayan, yung meron tayong kubo dyan, di ba? Brother Mark, no? Dyan tayo tumatamay palagi. So, wag natin gawing venue yun, no? Na pag-uusapan natin ng isang faithful leader natin, alam mo, si Pastor Joey, wala talaga Medyo nalabuan ako dun sa niya. Di ba po? Maaaring nalabuan ka, totoo yun. Pero kung nalabuan ka sa kanya, may clarification ka, makipag-usap ka sa kanya. Hindi yung sa kwentuhan, di ba po? Kaya dapat po talaga magbantayan natin puso natin Kasi very prone po talaga tayo doon. And siyempre, patawarin po tayo ng Panginoon kung nakomit natin yon. But, do not give venue to members using public forum to assail faithful leaders, no? Of course, kung ang isang leader ay hindi faithful, kung ang isang leader ay may problema, may proseso po talaga dyan. May church discipline pa rin po tayo, no? Na, nandun yung Matthew 18, pero nandun din yung Timothy, no? Na ang sinabi doon, yung isang leader, kung siya talaga ay sabihin natin, gumagawa ng kasalanan, anong sabi doon? Rebuke them in the presence of all, no? So that, bakit daw i-rebuke? Sabi doon sa Timothy, the rest may fear, no? Ang ibig sabihin lang po noon, hindi ibig sabihin leader yan, hindi ibig sabihin elder yan,
above the law na siya. So kung kailangan siyang rebukein, kailangan siyang i-censure, kailangan siyang i-church discipline, kailangan pong gawin yun, kahit nakakalungkot. At, alam niyo po, so totoo lang, it's really, sabihin natin, a high time, no? Na kailangan po talaga natin pangalagaan tong unity. Kasi po, ang church ngayon ay very vulnerable. Alam ko po, most of us are aware, no, ang nangyari doon kay Pastor Steve Lawson, no? Na ako personally, I was very hurt and saddened because isa siya sa mga pastor na nilulook up ko. So, nakita ko yung scene ko doon, no, na parang, in a way, baka naging idolatrous na ako kasi parang in-idolize ko siya. Where in fact, ganun pala kalalim yung tindi ng kasalanan niya for 5 years, no, na nagkaroon siya ng inappropriate, no, na relationship. So, ang point is, nandun yung church discipline sa kanya. At ang dami pang mga pastor, actually within yung sa Dallas, ang daming nahulog na pastor doon sa Dallas na area na yon. So, ang church po ngayon ay very vulnerable. Meaning, yung mundo, lalo silang nagkaroon ng lakas ng loob na atakihin. Yung church kasi, tinan nyo, Steve Lawson pa kayo. Ang galing-galing magsalita sa pulpit, ganyan pala sinasabi. Very sound yung teaching. Ganyan pala yung may double life pala. Wala talaga yung Christianity na yan. Ano lang yan, fad lang yan, para lang yan makontrol kayo. Wala talaga yung religion na yan. So, yung sitwasyon po ngayon, it calls us to be united even more. Na magpatuloy po tayo sa truth, no? United tayo sa truth, no? Na lalo tayong maging mapagbantay kasi po whether we like it or not, no? Hindi ko naman po, sana nga po hindi totoo, pero yun pong sinabi ng Bible kasi within the church itself, may talaga mag-a-arise dyan na magkukos ng division, magkukos ng false teaching, no, within the church itself. So, kailangan po maging mapagbantay tayo. So, conflict, no, between members, isa pa yan. So, kanina, leader versus member. Ito, within members, no, merong rules of reconciliation. So, ito po, lagi natin tandaan. Actually, it is very applicable sa church at hindi outside of the church, no? So, tayo po dapat, mga magkakapatid sa pananampalataya, no? Dapat lagi po tayo nandun sa reconciliating na mindset, no? At dito makikita natin yung tatlo na covenant responsibilities ng natin bilang isang iglesia upang maiwasan po natin yung mga conflict. Number 1, slow to take offense. Ito yung sa madaling sabi, yung balat sibuyas, no? Na hindi ka dapat balat sibuyas in the sense na kung pwede mo namang palagpasin, no? Yung pagkakamali ng kapatid mo, especially kung di naman niya sinasadya. Sabihin natin, ganito, hindi ka niya binate, for some reason, nakalimutan ka niyang batiin, nalagpasan ka niya, nalagpasan mo siya, nag-isip ka na kagad, grabe, suplado naman niya, no? Malibasa kasi, ganun ba yan, porket marami nang alam, suplado na. Ano mo, nag-isip ka na kagad ng nag-isip ka na kagad ng mali, no? Nagkaroon ka na kagad, nag-impute ka na kagad ng wrong motive, parang ginudge mo na kagad, kaya kung di pinansin yan, kasi ganito, ganyan. Where in fact, kaya ka lang niya hindi napansin, simple kasi hindi ka lang niya talaga napansin. Maaring may iniisip siya nung time na yon. Maaring meron siyang ibang bagay na nagmamadaling gawin. So, dapat wag kang ma-offend agad. Ano pa yung pangalawa? Kunwari, sabihin natin, nabangga ka niya. No? Nasanggi ka niya. Grabe naman yun, di man lang nag-sorry. Alam niyo po yun, parang kung pwede mo naman palagpasin na hindi niya siguro sinasadya yun. Dapat nandun ka palagi sa side na na lagi kang mapagbigay. Hindi naman sinasadya yun.
palagpasin ko na yon, no? Nakapagsalita siya ng isang bagay na sabihin natin medyo hindi mo nagustuhan. So, minsan, timbangin mo, ganito. Pwedeng kausapin mo siya, kapatid, medyo nasaktan ako sa sinabi mo. Pwede bang linawin mo yon? Pero kung tingin mo naman, hindi, ganyan lang kasi personality niya eh. Di ba? Minsan malakas boses niya, minsan gigil siya makipag-usap. Minsan we have to, alam niyo po yan, parang minsan, not everything is about you eh. Meaning, don't take it too personally every time, no? Pero hindi naman ibig sabihin na ito tolerate mo kung talagang siya ay, sabihin natin, may magaspang na ugali, di ba? Pero sabihin natin, parang, hindi, pwede ko namang palagpasin to for the sake na hindi na lang kami magdiskusyon. O kaya hindi, parang, ano kasi yan eh, parang, may struggle siya sa gunon. May struggling siya sa pagsasalita niya. Struggling siya to finding the right words, no? So, dapat lagi tayong slow to take offense na maka easily offended. No, hindi naman po tayo nagsabi diyan, hindi po yun sa 1 Corinthians 13:7. So, pangalawa, ito po, always ready for reconciliation, no? Again, very true in the church, very true in any relationship, no? Especially sa marriage, no? Na alam natin, laging may mga conflict, no? Pero, hindi pwedeng, hindi makipag-reconcile, no? Hindi pwede, kunwari, dito sa church, nagkaroon ng offense, no? Between the two parties. Magmamatigasan. Kung di mo ako i-approach, di kita approach. Ba't ako unang mag-approach sa'yo? Diba? Parang ganito eh. Kung sila may kailangan, sila lumapit sa akin. Hindi po yun ganun. No? Hindi rin siya pwedeng, hindi, wala na. Nagkaanuhan na yung, kumbaga, nagkahiyaan na kami. Mas mabuti pa, maghiwalay na lang. Diba po? Hindi po yun ganun. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ang gusto pong sabihin dito ay lagi ka makipag-reconcile. Even church discipline is reconciliation, it's restoration po. Hindi yun para sabihin natin, i-punish ka lang so that it will make you feel bad, it will make you feel remorse, no? Hindi po yan. Ang first and foremost, kaya po tayo nagdidisiplina para ma-restore yung sinning member sa fellowship, ma-reconcile siya. And lastly, sabi dito, secure it without delay. Ano pong sabi sa Matthew 5:23-24? Ito pong sinabi natin kanina. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and present your offering. Again, mga kapatid, napakahirap gawin, pero we need to be humble. We need to ask for that grace na mag-humble down tayo. Na kung alam natin, merong someone na, tingnan nyo po ito yung alam natin na maaaring naka-offend tayo, sino po yung lalapit? Yung naka-offend po, di ba? Hindi yung dito sa part na to, hindi yung na-offend yung lalapit eh. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, kung ikaw ay na-offend, ang tendency mo talaga hindi ka lalapit eh, kasi mahihiya ka. So, ang ganda ng sinabi sa Matthew 5:23-24 na if you remember that your brother has something against you, so ikaw yung magkukusang lumapit sa kanya. Kung alam mo meron siyang something against you, meaning alam mong meron siyang sinasabing something against you, may reklamo siya sa'yo,
ikaw ang makipag-reconcile, ikaw ang lumapit. At wag mong i-delay. Wag kayong magmatigasan, no? So, secure it without delay. Sabi doon, first, iwan mo muna, makipag-reconcile ka muna bago ka maghandog, no? So, alam niyo po, no, nakaka-rebuke din talaga dahil minsan isip natin, Sunday after Sunday, okay tayo, pero kung meron pala tayong binabaliwalang mga kapatid na alam nating na-offend natin, pero bahala siya dyan. Kung na-offend siya, sila na ng Panginoon ang mag-usap, basta kami, okay na kami ng Panginoon. Hindi po yun. So, point, conflicts have the potential of strengthening or destroying a relationship. The offended has the special duty of penitence and forgiveness. So, yun naman po, no? Na ang point natin, yung conflict na yan, it can strengthen the relationship. Bakit? Because when there's conflict, merong learning. Makikita mo, ba't ba kayo nagkakaroon ng pagtatalo? Pag inayos nyo yun, di ba po? Kahit sa mag-asawa, ganun eh. Nakita yung pagtatalo na yun, napag-usapan nyo, nag-reconcile kayo. Next time na dumating yun, mas matatag na kayo kasi napagdaanan nyo na eh. Or at the same time, it destroys the relationship. So, we need to be very careful and as much as possible, avoid conflict in the sense na nagkakaroon na ng sin against fellowship or against unity. The offender or the offended has the special duty of penitence. So, kung ikaw yung offender, ipakita mo. Ipakita mo yung penitence mo. Pakita mo talagang sorry ka, no? Pag tinatanong tayo, di ba po, ano ba yung repentance? Yan yung isang sagot dyan. Dapat makita sa yung sorry ka, no? Hindi pwedeng, again, ulitin ko po ulit, no? Kasi ito yung isang talagang maling notion na nagsorry na ako sa harap ng Panginoon Hindi yun kailangan pa ipakita mo. Kasi ang repentance may fruit yan. Ang number one fruit dyan, kung ano yung ginagawa mong kasalanan, hindi mo na ginagawa ulit. Di ba po? Ano yung, sa lahat ng mga pagkakataon na nagkaroon sa Bible, no? Yung mga true repentant, yung tax collector, anong ginawa niya? Sinoli niya more than. Yung prodigal son, anong ginawa niya? Sinabi niya, hindi na siya karapat-dapat. Hindi niya sinabi na, Father, nagsorry na ako so kailangan patawarin mo na ako. Ang sabi nga doon, wag mo na akong ibilang na anak Yun yung po yung true repentance, no? Yun yung true penitence, no? Makikita sa'yo, may eagerness ka. No? Kahit, again po, sa isang relationship, di ba? Kunwari ako, na-offend ko yung asawa ko, nagsusorry ako. Hindi ko pwedeng, nagsorry na ako sa'yo, Hindi na kita susuyuin. Di ba? Hindi pwedeng parang, ayos na tayo dapat, nagsorry na ako In a way, syempre, sabi nga, sa offended naman, mag-forgive ka, yun yung balance Pero at the same time, again, both ways po dapat mayroong eagerness na ma-reconcile. Yun po yung point doon. Na ipakita mo talaga yung fruit ng penitence mo, ng repentance mo. Hindi pwedeng lip service ka lang. Yung sinabi mo lang, sorry, pero nagdadabog ka, di ba? Sabi nga sa akin, naalala ko, minsan pag nagkakaroon kami ng conflict ng misis ko, sorry ka ba talaga niyan? Sasabihin niya sa akin, sorry ka ba talaga niyan? Kasi parang di naman nakikita sa yung sorry ka talaga. This is exactly yung sinasabi po ng text natin. So, on challenge, unity is a gift of God for holiness pursued together by the brethren. Philippians 1:27, only live your lives in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear about your circumstances, that you are standing firm in one spirit. Sabi ito, one spirit, one mind, contending together for the faith of the gospel. So, yun po, magkaroon po tayo ng isang spiritu, isang kaisipan,
na nakasentro po sa ating Panginoon, no? So, unity, yan po yung kailangan natin amidst diversity. Meron po tayong iba't ibang mga pag-uugali, pero united po tayo na nakastand sa Word of God. The only time po na hindi tayo pwedeng maki-unite is in false, no? In falsehood. Pero other than that, kailangan i-preserve po natin yung unity ng church natin. Wag po tayo mag-cause ng division. Dahil sinabi rin po sa 1 Corinthians, ang sino daw po nagde-destroy ng body ng church, de-destroy din po ng Panginoon. Doon po tayo matakot, mga kapatid. Again, kung meron kang against sa kapatid mo, wag mong i-ano yan sa iba. Kausapin mo yung kapatid mo. Kung meron kang problema sa leadership, sabihin mo yan sa leadership. Wag mong sabihin sa iba yan. Wag kang mag-create ng division. Kasi, isipin niyo po, ang ating Diyos na banal, makapangyarihan, dakila, isipin niyo kung siya pong makalaban natin, di ba? Dahil nagkikreate tayo ng division. He will destroy yung nagkikreate ng division. Isipin niyo po, it is a terrible, sabi nga po sa Romans, no? It's a terrible thing to fall under the hands of the living God. Matakot po tayo sa Diyos kung nagkikreate tayo ng division at hindi natin pinapreserve yung unity. Matakot po talaga tayo dahil pag ang Diyos ang nag-destroy sa'yo, ewan kung maka-recover ka pa, di ba? Nakatakot yun. So, sorry po nag-overextend tayo, no? Mag-pray na po tayo at i-discuss na po natin over lunch kung may mga questions. Ama namin Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyong mga salita. Lord, we know we are all guilty, Panginoon, of these sins, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Ama. May mga pagkakataon na hindi po namin napopromote yung unity, kundi division po ang nagagawa namin, Panginoon, because of our selfishness, because of our pride, because of our boastfulness, Panginoon, because ayaw po namin mag-humble sa harapan ninyo, Ama. Patawarin niyo po kami, Ama, at kahabagan. Turuan niyo po kami na ma-remind kami na ang iglesia po ay sa inyo, Panginoon, at kinukuman niyo kami na to be united in one spirit and in one mind, in your truth, in the gospel of our Lord Jesus Christ. Na pangalagaan po namin ang unity na ito, Panginoon, at anuman pong conflict, anuman pong tensions, Father God, ay bigyan niyo po kami ng humble heart na palaging tingnan ang reconciliation, Ama. Lord, salamat po sa mga paalala ng inyong mga salita at nawa ito po ay maipamuhay namin. And Lord, we also pray for the food, Panginoon, na inyo pong kaloob sa amin. Lord, bless our food. And we thank you for all the provisions, Panginoon, for the nourishment, Panginoon, ng pagkain na ito, Ama. Nawa kayo po maluwalhati all throughout this day, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Sige po, tayo po ay